pakisabi nga kay Ate Nora, dali na yung mulog dito. Alat mo na naman kasi. Video ito ng asaran at murahan ng 2 tao sa isang umpukan sa Quiapo, Maynila. Napiko ng isa sa kanila at sinugod ang taong nakatayo hanggang naghampasan na sila ng monoblock chairs at nagsakitan. Ang kutsilyong nakalapag sa mesa kinuha at itinago ng isa sa mga nakatambay. Patuloy namang umawat ang iba. Ayon sa caption na uploader ng video, talo raw sa online gambling ang unang nanakit. Sabi naman ng isa sa mga sangkot sa away, nanonood lang siya sa cellphone ng manakit na nagsusugal noon. Nang bigla raw siya nitong sinabihan ng malas. Sinusubukan pang makuna ng pahayag ang nanakit. Napag-ayos na raw ng barangayang 2 panig. Bago ngayong gabi, tinanggal sa pwesto ang hepe na Ormoc City Police matapos tukuyin persons of interest ng 7 tauhan nito sa pamamaril sa mayoral candidate ng Albuera Leyte na si Kerwin Espinosa. Ayon nito kay PNP spokesperson Jean Fajardo, batay sa ulat ng Super Radio DZBB. Nangangamba sa kanyang kaligtasan si Espinosa na nakalabas na ng ospital. May report si Ian Cruz. Hagip sa CCTV kahapon ang kaguluhan sa kampanya ng partido ni mayoral candidate Kerwin Espinosa sa isang covered court sa Albuera, Leyte. Nabaril si Espinosa. Sugatan din ang kapatid niyang si RR na nasa gilid ng poste ng court. Dinala sila sa ospital sa Ormoc City. Kanina, naabutan namin siyang lumabas ng ospital. Dahil sa rason ng seguridad ko, nawalan ako ng tiwala sa mga kapulisan sa Ormoc, maliban sa mga matino. Nangamba raw siya sa kanyang seguridad, lalo't ayon sa PNP, 7 pulis Ormoc ang person of interest sa pagbaril. Nasa PNP custody na sila at dinisarmahan. Naka-assign po sila lahat sa Ormoc City Police Station po. So ang inimbestigahan po natin ngayon ay kung ano ang kinalaman po nila dito. Iniintay po yung result po ng ballistic examination kung meron po dito sa mga na-recover na baril na recently naiputok. Yung ating buong pwersa ng Leyte Police Provincial Office ay patuloy na nagkakandak ng in-depth investigation. Ang balang tumama kay Espinosa, pumasok sa dibdib at lumabas sa balikat. Bukod sa magkapatid na Kerwin at RR, may sugatan ding minor de edad. Ang hinala ni Espinosa, sniper ang gunman at nagtago sa isang bahay malapit sa covered court. Sinagot niya ang mga naghihinalang ambush me ang nangyari. Sino namang mag-scripted na dito sa dibdib ko ang tama at double action pa ang bala. Nakita nyo naman na malaking butas ang aking braso. Ipinagtataka niya rin kung bakit nasa bayan ng Albuera ang ilang pulis Ormoc. Ang ano ko ay sana mabigyan to ng pansin ni Mayor Losi kasi siya ngayon ang alkalde ng Ormoc City. Kung bakit napunta yung mga pulis mo sa aming lugar, sa Albuera. Lalong-lalo ka na Congressman Richard Gomez. Sana mabigyan mo to ng pansin na parang hindi tama. Wala akong binibintangan kung sino. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News sa makuhang panig ng mag-asawang Gomez. Si Kerwin ay anak ni dating Albuera Mayor Rolando Espinosa Sr. na kasama sa drugs watch list ng Administrasyong Duterte at napatay sa isa umanong shootout sa kulungan. Si Kerwin mismo isinangkot din sa drug trade pero binasura ng korte ang ilan sa mga kaso dahil sa kakulangan ng ebidensya. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tinitignan ng PNP na nasa likod ng pagdukot at pagpatay sa isang negosyanteng Chinese at kanyang driver ang grupong tinaguriang Muscle Group na enforcer ng mga pogo. Ang detalye sa report ni June Veneracion. Mag-aalas 8 ng gabi ng March 29, pumasok ang van na ito sa Seminary Road sa Barangay Bahay Toro, Project 8, Quezon City. Pumarado roon ang van. Hanggang bumaba ang driver at kasama nito naglakad palayo. Umaga nitong April 8, may nag-report sa pulisya tungkol sa inabandonang van na napag-alamang huling sinakyan ng Chinese businessman na si Anson Ke o Anson Tan at driver niyang si Armani Pabilio. Kinabukasan, April 9,
Patay na silang natagpuan sa gilid ng kalsada sa Rodriguez Rizal. Yan ay kahit sinabi ng source ng GMA Integrated News na binayaran na ang mga kidnapper ng ransom na umabot sa 100 million pesos. Batay sa investigasyon ng PNP, hindi lang ito kaso ng kidnap for ransom. More than that, may malaki kasing twist So hanggang doon lang po ko. Posible raw na ang mga sangkot ay sila ring dumukot sa isa pang Chinese at kanyang driver noong nakarang taon. Tinagurian silang muscle group na binubuo ng mga Chinese nationals na ginagawa raw sa mga biktima, ginagapos, binabalutan ng duct tape na muka, saka pinapatay ng di binabaril o sinasaksak. Yung mga involved po dati sa Pogo na ang kanilang modus operandi po ay parang sila po ang ginagawang mga tagasingil di umano doon sa mga may utang in relation sa mga Pogo operation po. You're aware of the videos that came out before, on the way people were tortured and the way people were killed nung panahon ng Pogo rito. Unfortunately, many of these criminal elements are still here. Itinimbir na ang mga suspect sa Bureau of Immigration para hindi makalabas ng bansa. Mula nitong Enero, 13 na ang mga kaso ng pagdukot na naitala ng PNP Anti-Kidnapping Group. Ang nakikitang dahilan ng PNP sa pagtaas ng mga kidnapping cases sa bansa ay ang pagpapasara ng gobyerno sa lahat ng Pogo operation. Nagsisingilan na po yung mga individual at mga grupo na involved po na possibly ay nalugi doon sa naging pagsasaka po ng Pogo. So they shifted po dito sa kidnapping to make sure po na makakabawi po siguro sila. Sa isang pahayag, sinabi ng Chinese Embassy na hinihimok nila ang Pilipinas na magdoble kayod sa paglutas sa mga kasong ito, panagutin ang mga nasa likod ng pagpatay at paigtingin ang seguridad sa publiko. Nakipagdialogo naman ang PNP sa mga leader ng mga Filipino-Chinese businessmen para pawiin ang pangaban nila sa mga kaso ng pagdukot. Right now, it's critical that we give our full confidence and trust in the PNP together with AKG at saka pumasok na rin yung NBI. So don't be alarmed. Nasa pa rin kami, nasa taas pa rin kami ng situation with our Secretary of Justice on top. Sa Chinese community, wag po kayong mag-alala, gagawa po kami ng aksyon. June Veneracion nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa first quarter ulat ng Bayan Pre-Election Preferences Survey ng Pulse Asia para sa eleksyon 2025, 16 na senatorial candidates ang may statistical chance na manalo kung ginawa ang eleksyon noong panahong ginawa ang survey. Ito ay sina Senator Bongo, Congressman Erwin Tulfo, Senator Bato de la Rosa, dating Senador Tito Soto, Senator Spia Cayetano at Bong Revilla, dating Senador Ping Lacson, Willie Revillame, Ben Tulfo, Makati Mayor Abby Binay, Senator Lito Lapid, dating Senador Manny Pacquiao, Philip Salvador, Congresswoman Camille Villar, dating Senador Bam Aquino at Congressman Rodante Marcoleta. Isinagawa ang non-commissioned nationwide survey mula March 23 hanggang 29, 2025 sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 2,400 respondents na edad 18 pataas. Mayroon itong plus-minus 2% na margin of error at 95% confidence level. Kinwestiyon ni Nueva Ecija gubernatorial candidate Virgilio Bote ang show cause order ng COMELEC, pati ang integridad ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Anya, naging abogado si Garcia ng kaniyang katunggali ngayon. Giit din ni Bote, sumagot lang siya sa tanong sa isang forum tungkol sa kalusugan ng alkalde ng General Tino. Sumagot na rin si Davao de Oro gubernatorial candidate Ruel Peter Gonzaga sa show cause order ng COMELEC kaugnay ng mga pahayag niya tungkol sa pakikipagsiping anya. 2 sa 3 insidente ay nangyari noong April 1, 2024 at February 5, 2025. Yan ay bago pa man daw may patupad nitong February 27, 2025 ang COMELEC Resolution 11116 na nagsasabing election offense ang bullying at labeling. Sinabi rin niyang spliced o putol ang video tungkol sa ikatlong insidente. Sinisika pa naming kuhanan ng reaksyon si Garcia kaugnay sa mga pahayag ng 2 kandidato. 31 araw bago ang eleksyon 2025, patuloy ang pagsulong ng mga senatorial candidate sa kanilang mga advokasya sa kampanya. May report si Darlene Kai.
Transportasyon ang sentro ng kampanya ni Representative Bonifacio Bosita. Programang pangkalusugan at edukasyon ang ibinida ni Senador Pia Cayetano. Si David D'Angelo, kahandaan sa climate change ang tututukan. Sa Pampanga nag-ikot si Attorney Angelo de Alban. Si Senator Bongo, paglapit ng serbisyo sa mga tao ang prioridad. Naroon din si Philip Salvador. Bantay budget ang isa sa mga plataporma ni Ping Lacson. Gusto raw pakinggan ni Tito Soto ang boses ng taong bayan. Tututukan daw ni Congressman Rodante Marcoleta ang pagbaba ng presyo ng bilihin. Pagpapaunlad ng agrikultura ang isinulong ni Senator Amy Marcos. Tututukan ni Kiko Pangilinan ang kapakanan ng mga magsasaka. Paglaban sa korupsyon ang tututukan ni Ariel Querubin. Si Benher Abalos isusulong ang progreso ng Gitnang Luzon. Sisiguraduhin daw ni Bam Aquino na palalawakin ang libreng kolehiyo. Pagbibigay ng libreng gamot ang isa sa mga advokasya ni Mayor Abby Binay. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa NCAA Season 100 Junior Men's Basketball Championship, wagi sa Game 1 ang Perpetual Junior Altas kontra Benil de La Salle Green Hills Greenies. Dikit ang score sa first quarter pero lumamang ang Junior Altas. Nakahabol naman ang Greenies sa second quarter. Muling pinataob ng Altas ang Greenies sa third quarter. At kahit nakahabol ang Greenies sa fourth quarter, naghari pa rin ang Junior Altas sa final score na 196. Gaganapin ang Game 2 sa linggo, April 13, 2:30 p.m. Ngayong Pet Day, super behave sa kanilang possum family photo ang pamilya Balbons na bumabati ng Happy Pet Day. Summer vibes with sunglasses naman ang fur baby na yan na may pa-shoutout sa mga kachimken. Ang ilan naman, parang ang lalim yata ng iniisip. Ano man ang mood at ganaps ngayong Pet Day, deserve nila ng love and care every day. Mga kapuso, maging isa sa aming mga YouScooper para sa inyong kwentong totoo, kwentong kapuso. Sumali na sa YouScoop Plus Facebook group at i-share ang inyong mga larawan at video. Maaring ma-feature ang inyong storya sa aming newscast. Gamitin lang ang hashtag na YouScoop sa inyong mga post. JP Soriano, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patay nang natagpuan ang isang tricycle driver na nagva-vlog sa Talisay City, Cebu matapos mawala ng halos isang linggo. Tanghali kahapon nang makita siya sa isang bukid kung saan umano siya nag-eensayong tumulay sa alambre para sa kaniyang content. Tinitignan din ng pulisya kung naaksidente siya habang gumagawa ng content pero di pa rin isinasantabi ang posibilidad ng foul play. Nakatakdang i-autopsy ang bangkay ng biktima. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.